Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Carlo, taong 1961, Zamboanga. Sa papaanong paraan nga ba iginagalang ang isang nilalang? Ito ba ay sa pamamagitan ng ibinibigay nitong suporta sa kanyang nasasakupang lugar o baryo? Ikaw kaibigan, paano ka ba iginagalang sa lugar ninyo? Ito ba ay nakabase sa iyong asal o dahil sa mga kabutihang nagagawa mo sa inyong lugar? Subalit bago yan, pamilyar ka ba sa nilalang na kung tawagin ay hanagob? Maaring oo o pwede ring hindi pa. Pero sa maniwala ka man o hindi, ay may nakakita na sa nilalang na ito. Kaya pakinggan natin ang kwentong ibinahagi ni Carlo base sa kanyang tunay na karanasan. Taong 1961, Zamboanga. Noong mga panahong ito ay kasalukuyang kaming may kapitbahay na matandang lalaki na nagngangalang Peping. Ayon sa aking mga magulang, nag-iisa lang raw ito sa buhay at hindi nila malaman kung sino ang kaanak ng matandang iyon. Bago pa man magsama ang aking mga magulang, kapitbahay na raw namin itong si Manong Peping. Sa katunayan kung itsura lang ang pag-uusapan, masasabi ko sa aking sarili na wala sa kategorya nito ang edad na 70 taong gulang. Kung lakas lang ang pag-uusapan, masasabi ko rin sa aking sarili na sa ganong edad ni Manong Peping ay nakakaya pa nitong bumuhat ng isang sakong palay. Kung kaya naman ng kinamulatan ko ang matandang iyon simula ng aking kamusmusan, marami ng bagay ang naglalaro sa aking isipan. May mga pagkakataon rin na napapatanong ako sa aking ama tungkol sa pagkatao ng matanda naming kapitbahay. Subalit gaya ng mga tanong ko, maging ang Tatay Simon ay hindi rin ako mabigyan ng malinaw na kasagutan. Itay, kung kayo po ang tatanungin ko, sa palagay ho ba ninyo ordinaryong tao itong si Manong Peping? Sa bagay na yan, Carlo anak, hindi kita masasagot. Maging ako man noong kabinataan ko, naisip ko na rin ang iniisip mo. Pero ang sabi ng lolo mo sa tuhod, may pagka-immortal daw ang matandang kapitbahay natin. Gayunpaman hindi naman ako naniniwala sa mga pinagsasabi noon ng lolo mo. Para sa akin anak, maalaga lang sa katawan itong si Manong Peping at walang bisyo. Kung kaya napapanatili nito ang kanyang kabataan. Pero anong malay natin baka may iba pa itong ginagawa sa kanyang sarili. Dahil sa mga ipinaliwanag ng aking ama, masasabi ko rin sa aking sarili na hindi ako kumbinsido sa mga pinagsasasabi nito. Dahil malakas ang kutob ko noon na may sikretong itinatago itong si Manong Peping. Pero ayon sa aking ina, hayaan ko na lang daw ang aming kapitbahay. Total wala naman daw itong ginagawang masama sa aming baryo. Dagdag pa ng aking ama na kailangan naming respeto si Manong Peping. Lalo pa nga at mas nauna ito sa amin bago pa man kami dumating sa baryong kinatitirikan ng aming bahay. Kwento pa ng Tatay Simon sa akin na ayon sa lolo ko sa tuhod di hamak na mas nauna itong dumating sa baryo namin noong mga panahong kakaunti pa lang ang mga residente dito. Sa tansya ko nga noon may 50 taon nang namumuhay si Manong Peping sa aming baryo na nag-iisa at ni minsan wala pang nakita ang aking ama na kamag-anak nito. Hanggang isang araw nang masilayan ko ang matanda naming kapitbahay, diretsahan ako nagtanong rito ng mga ilang bagay. Manong Peping, matagal na po ba kayong naninirahan sa baryong ito? Matagal-tagal na rin, Carlo, iyo. Sa katunayan, inabutan ko pa ang mga ninuno mo. Pero bakit mo naman naitanong ang mga bagay na iyan? Kung inabutan po ninyo ang mga ninuno ko, di sana po ay matanda na rin kayo. Pero nakapagtataka lang dahil wala pong nagbago sa itsura ninyo. Hindi naglaon ay tumawa lang naman ito sa akin, sabay himas sa ulo ko. Pabulong din na sinabi sa akin ni Manong Peping na hindi siya ordinaryong tao gaya ng aking iniisip. Kung kaya naman napatitig na lang ako dito at sa isip-isip ko na ano kaya ang ibig nitong sabihin sa kanyang mga tinuran. Gayunpaman ay ipinagkibit-balikat ko na lang ang mga sinabi ni Manong Peping.
Kaya naman sa bawat araw na dumadaan na nagkikita kami ng matanda naming kapitbahay, naging maayos naman ang lahat. Subalit hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang mga bagay-bagay na ibinabahagi nito sa akin tungkol sa kanyang pagkatao. Pero ayon sa aking ama, wala naman daw masama kung uunawain ko ang mga sinasabi ni Manong Piping. Dagdag pa nito na marahil nagsasabi lang daw ng katotohanan ng matandang iyon. Bukod daw kasi sa kaibigan nito ang yumao kong lolo sa tuhod na ama ng aking ama, kung kaya labis rin ang respeto at tiwala ko rito. May mga pagkakataon rin na nakikita ko si Manong Piping na pag-alagala sa aming baryo at nakikipag-usap sa mga albularyo. Kaya naman ang minsan kong makausap si Manong Lito na albularyo sa aming baryo, tapatan ko itong tinanong ng mga bagay-bagay tungkol sa matanda naming kapitbahay. Mang Lito, gaano po ba ninyo kakilala si Mang Peping dito sa baryo natin? Si Peping baka mo, Carlo. Bueno ang masasabi ko lang sa taong iyon. Mabait ito at karespe-respeto. Kung hindi mo na itatanong iyo, ang matanda ninyong kapitbahay ang takbuhan ng mga taga-Karatig baryo kapag may nananalasang aswang sa kanilang lugar. Dahil sa aking mga narinig, mas lalong tumaas ang kuryosidad kong kilalanin si Manong Peping at alamin kung ano bang milagro ang mayroon dito. Sa paglipas pa ng mga araw, paunti-unti na akong nakakakita ng mga taong bumibisita rito na lalo pang nagpagulo sa aking isipan. Subalit ayon kay Manong Peping, na ang mga taong nakikita ko na nagpupunta sa kanyang pamamahay ay kaparte lang ng kanyang pagkatao. May mga pagkakataon din noon na nakikita kong lumuluhod ang mga ito sa harapan ng matanda. Samantalang noong masilayan ko ang mga taong iyon, tapatang sinabi sa akin ng mga ito na si Manong Peping lang ang kanilang pinaglilingkuran at wala ng iba pa. Kung kaya naman nang mapabalita ang pagsalakay ng aswang sa kabilang baryo, harapan akong ipinagpaalam nito sa aking ama na isasama ako nito sa lugar na iyon. Simon, maaari ko bang isama si Carlos sa kabilang baryo? Huwag kang mag-alala. Sandali lang kami roon at ibabalik ko rin siya kaagad. Kayo po ang bahala, Manong Piping. Wala naman pong problema sa akin ang mga bagay na iyon. At malaki po ang tiwala ko sa inyo. Sa pagbagtas nga namin ng daan patungo sa kabilang baryo, napansin ko na lang na sa bawat kabayan na aming nadadaanan, yumuyo ko ang mga taong nakakakilala kay Manong Peping. Maya-maya pa habang papalapit kami sa lugar na aming pakay, bigla namang may sumalubong sa amin na isang binata habang nagsasabi ng, Magandang araw po sa inyo, Kapeping. Ang aswang po na pakay ninyo ay naninirahan sa may bukid at siya po ay sigido. Isang dayuhan mula sa Kapis. Matapos kong marinig ang inilahad ng lalaking iyon, aminado ako sa aking sarili na ginapangan ako ng hilakbot sa buo kong katawan. Lalong-lalo na nang marinig ko ang mga katagang aswang na sa isip-isip ko totoo pala ang mga nilalang na yon. Ang akala ko kasi noon kapag nakakarinig ako ng mga salitang aswang, panakot lang ito ng matatanda sa aming baryo. Pero nagkamali ako. Makalipas pa ang ilang minuto, walang sabi-sabi naman akong inakbayan ni Manong Piping, sabay sabi ng, Ito ang tandaan mo, Carlo. Hanggat nabubuhay ako, walang sino mang demonyo ang pwedeng maghari-harian. Sa lugar na sakop ng aking kapangyarihan, hindi ako itinalaga ng mga maharlikang engkanto sa lugar na ito para hayaang maghari ang mga aswang. Ano po ba talaga kayo, Manong Piping? At bakit po lahat ng nasasalubong natin ay niyuyukuan kayo? At ayaw nila kayong tignan sa inyong mga mata? Gayunpaman ay nanatili lang naman itong walang imik habang nakangiti sa akin. Maya-maya pa 2 matanda naman ang sumalubong sa amin at humahagulgol sa pag-iyak ang babae habang nagsasabi ito ng, Kapeping, parang awa na po ninyo, tulungan po ninyo kami. Napatay po ng demonyo iyon ang nag-iisa naming anak. Kung gusto po ninyo, sasamahan ko kayo.
kung saan naroroon ang aswang na iyon. Dagdag pa ng mga ito sa amin na nakita nila mismo kung papaano ito nagpalit ng anyo bilang dambuhalang aso. Kung kaya naman alam ng mga ito kung sino ang dayuhang aswang sa kanilang baryo. Hindi naglaon ng matunto namin ang kinaroroonan ng pinaghihinalaang aswang. Harapan namang sinabihan ni Mang Peping ang mag-asawang iyon na kami na ang bahalang maningil sa aswang na responsable sa pagkamatay ng kanilang anak. Sa pagalis ng mag-asawang iyon, laking gulat ko naman nang tumingala sa langit si Manong Peping. Dahil noong mga oras na iyon, tinatakpan na ng maitim na ulap ang sinag ng araw sa kalangitan. Kung kaya naman sinabihan ako nito na manatili lang sa aking kinatatayuan. Kung ano man ang makikita at maririnig mo ngayong araw, ipangako mo sa akin na ililihim mo ito sa mga tao. Maliwanag ba, Carlo? Tumangulang naman ako dito bilang pagsangayon at inunawa ko ang mga pinagsasasabi ng matandang kasama ko. Ilang minuto pa ang nakalipas. Sumigaw si Mang Pepin sa harapan ng kubo at tinawag ang lalaking nasa loob nito. Oy, magaling na lalaki! Oo, ikaw, lumabas ka riyan, demonyo ka! Harapin mo ako! Anak ka ng ama mong demonyo! Kay bago-bago mo sa baryong ito, nagpapaandar ka na ng kademonyo mong lintik ka! Ilang minuto pa ang nakalipas. Bigla namang dumungaw sa bintana ang isang lalaki at nakakunot ang noo habang nakatitig sa amin ni Manong Peping. Sabay sabi nito ng, Ano at nagsisisigaw ka sa harapan ng pamamahi kung matanda ka? Kung limos ang hanap mo, mas maabubuti umalis ka na dahil wala akong pera. Maya-maya pa habang nakatitig si Manong Peping sa lalaking iyon, nakita kong nanlisik ang mga mata nito habang magkahalo ang dilaw at pula na animoy nagliliyab na apoy. Gumuhit rin sa mukha nito ang mga simbolong nakaukit sa braso, leeg at noo. Aminado rin ako sa aking sarili na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong nakaukit sa balat ni Manong Peping. Kung kaya naman ang pinasok namin ng pamamahay ng lalaking iyon, laking gulat ko nang magsalita ito ng, Aba, teka, sandali. Ikaw si Peping? Yung hanagob na aswang at engkanto. Naloko na. Nagkamali ako ng pinuntaang baryo. Patawad po sa mga ginawa kong kapamahasan, Panginoon. Parang awa na po ninyo, buhayin lang po ninyo ako. Pangako alis na po ako sa lugar na ito. Huwag papatayin at bubuhayin! Para magpalipat-lipat ka ng baryo at muling papatay ng mga inosenteng tao. Ganon ba? Alam mo bang ang mga demonyong gaya mo ay walang karapatang mabuhay sa mundo? Ang lahat ng aswang na nakakakita sa imahe kong ito ay pinatay kong lahat. Nabuhay ako ng ilang siglo at sa tingin mo bubuhayin pa kita? Ngayong nakita mo na ang aura ng isang hanagob. Dahil sa mga pangyayaring iyon, bigla namang hinawakan ni Manong Peping ang pagmumukha ng aswang na iyon habang nakaluhod. Sa pagtitig lang nito sa mga mata ng aswang na iyon, kitang-kita ko na bigla itong naagnas. Hindi naglaon sa isang pitik lang ng daliri ni Manong Peping. Nakalikha ito ng isang apoy at tuluyan itong sinunog ang pamamahay ng aswang. Dahil sa aking mga nasaksihan, aaminin ko sa aking sarili ang magkahalong emosyon na aking nararamdaman. Isang emosyon ng pagkamangha dahil sa abilidad ng isang hanagob at isang emosyon ng takot dahil wala itong awa kung pumatay ng mga mapaminsalang aswang. Napagtanto ko rin sa aking sarili na kaya pala ang mga nasa lubong namin sa daan noong papunta kami sa baryong ito ay pawang na kayo ko. Dala marahil iyon ng matinding takot ng mga ito kay Manong Peping. Pero habang binabagtas namin ng daan pauwi, tapatan akong sinabihan nito na wala naman daw akong dapat ikabahala sa kanya. Dagdag pa nito sa akin na ang mga ordinaryong tao lang ang pwedeng tumitig sa mga mata ng isang hanagob. Kung kaya naman sa paglipas pa ng mga araw, palagi na akong isinasama ni Manong Peping sa kanyang mga lakad kapag may tinutugis itong aswang. Dagdag pa nito na ang mga nilalang na nakikita kong pumupunta sa kanyang pamamahay ay ang kanyang mga tapat na disipulo.
Nagmula raw ang mga ito sa iba't ibang lahi ng mga aswang na lumilipad at mayroon din namang mga gumagapang sa lupa. Nagkataon lang daw na ang dumadaloy na dugo kay Manong Peping ay pinaghalong aswang na bang-awan at maharlikang engkanto. Tapatan ding inilad sa akin ni Manong Peping na ang kanyang ina ay may purong dugo ng mga engkanto, samantalang ang kanyang ama naman ay may dugong bang-awan na nagmula sa sinaunang tribo ng katutubong aswang. Huwag kang matakot sa akin, Carlo. Hindi naman ako kasing lupit ng ibang hanagob. Sa katunayan, nakadepende sa kasalanan ng isang aswang ang kanyang parusa. Pero kapag ang isang ordinaryong aswang ay pumatay ng isang inosenteng tao, asahan mong ang buhay rin ito ang siyang kabayaran. Tama rin ang iyong mga narinig. Sa pinatay kong aswang na ilang siglo na rin akong nabubuhay sa mundo. Pero hindi ibig sabihin niyan immortal ako o walang kamatayan. Harapan ding inilad sa akin ng matandang hanagob na ang mga aswang na gaya niya ay hindi kumakain ng parte ng tao. Gaya ng mga dugo, atay, laman loob at mismong laman ng tao. Kaya naman nang marinig ko ang mga salaysay ni Manong Peping, mas lalo pa akong humanga rito at naibsan ang mga katanungan sa aking isipan. Napag-isip-isip ko din sa aking sarili na maswerte pa rin ako sa baryong kinalakihan ko dahil may kapitbahay kaming hanagob na palihim na nagpoprotekta sa aming baryo. Hanggang isang umaga noon, habang kagigising ko pa lang ng mga oras na iyon, nang namataan kong nag-uusap si Manong Lito at Manong Peping. Kaya naman walang pagdadalawang isip akong lumapit sa mga ito nang masipat ako ni Mang Peping sabay bati ng, Magandang umaga sa iyo, Carlo. Halika, pumasok ka sa bakuran ko at kumain ka muna ng agahan. May nilagang kamote at sabarihan. Magkape ka na rin at mukhang mapapalaban tayo sa susunod na linggo, iyo. Ngumiti lang naman ako sa mga ito bilang pagbati na rin ng magandang umaga. Pero habang kumakain ako ng mga oras na iyon, naririnig ko ang usapan ng mga ito. Peping, natutuwa naman ako dahil napuksa mo ang aswang na malakat sa kabilang baryo at kasama mo pa ang apo ng yumao nating kaibigan na si Doreng. Ang totoo niyan, Lito. Kaya isinasama ko si Carlo para makita nito na kahit may dugo akong aswang, malaki pa rin ang respeto ko sa mga tao. Sayang nga lang at mortal ang batang iyon at hindi ko maipapasa rito ang pagiging hanagob ko. Hindi gaya ninyong mga albularyo na nagtatangan ng lihim na karunungan na pwedeng ipasa ang inyong kaalaman sa inyong angkan. Maaari ko lang pasahan si Carlo ng isang bertud na may kakayahang kontrolin ng emosyon ng isang aswang at paamuhin ito. Pero hindi ang pagiging hanagob ko na kinatatakutan ng mga aswang. Siya nga pala, Peping. Naiparating na ba sa'yo ng mga disipulo mo ang pangkat ng mga mangalok na aswang na namemeruiso roon sa 3 baryo mula rito sa atin? Ang lakas talaga ng loob ng mga demonyong iyon. Mula Maguindanao dumayo pa rito sa Libanon para magkalat ng kanilang kademonyohan. Humanda sila sa akin, akala yata ng mga ito mahinang angkan ang pinanggalingan ko. Matapos kong marinig ang usapan ng mga ito, tapatan ding sinabi sa akin ng matanda naming kapitbahay na balang araw ay bibiyayaan niya ako ng isang bertud. Alisin ko din raw sa aking isipan na hindi lahat ng aswang na nabubuhay sa mundo ay masama. Sa katunayan, mayroon lang talagang klase ng mga aswang ang likas na ang kasamaan at hayok sa laman ng tao. At mayroon din namang klase ng mga aswang na gustong mamuhay ng normal gaya ng mga tao na hindi natatakam sa karne ng tao. Dahil sa aking mga narinig mula kay Manong Peping, napagtanto ko rin sa aking sarili na marami palang klase ng aswang ang nabubuhay sa mundo. Napasimpleng sumasabay sa pamumuhay ng mga ordinaryong tao gaya namin ng Tatay Simon. Sa pagdaan pa ng mga araw, nagpatuloy lang naman ako sa buhay sa pagtulong sa aking ama para sa mga gastusin namin sa araw-araw. Habang si Manong Peping naman noon ay pinaghandaan ang gagawin naming pagsalakay sa baryong sinasabi ni Manong Lito.
Hanggang isang gabi noon, habang nagmumuni-muni ako sa loob ng aming bakuran, nakita kong may dumaang kalalakihan sa harap ng aming pamamahay. Subalit nang sundan ko ng tingin ng mga ito, nakita kong paisa-isa itong pumasok sa bakuran ni Manong Piping. Dala ng labis kong pagtataka, bigla ko namang sinundan ng mga ito. Laking gulat ko na lang nang mawala ang mga ito sa loob ng bakuran ni Manong Piping. Makailang beses ko rin itong tinawag, ngunit walang sumasagot sa akin. Maya-maya pa nang hindi na ako makatiis, ako na mismo ang pumasok sa pamamahay ni Manong Piping. Subalit gaya ng aking nakita sa bakuran nito, wala na rin ang matandang iyon sa loob ng kanyang tahanan. May mga mahihinang boses na pag-angil ako naririnig, pero wala akong makitang tao sa loob ng tahanan at sa labas ng bakuran nito hanggang sa may silong. Sa isip-isip ko naman, mulat ang aking mga mata at nasa tamang pag-iisip pa naman ako ng gabing iyon. Kaya alam ko sa aking sarili na hindi iyon guni-guni. 100% ding hindi ako maaaring magkamali sa aking mga nasilayan na nilalang. Ilang minuto pa ang nakalipas. Bumalik muna ako sa aming bakuran habang iniisip ko kung saan napunta ang mga taong iyon at si Manong Piping. Maya-maya pa paisa-isa nang lumabas ang mga ito na kapwa mapupula ang mga mata habang tahimik na naglalakad at wala ni katiting na ingay ang yabag ng mga ito. Sa pagdaan pa ng mga oras, bigla naman akong napansin ni Mang Piping habang nakatingin sa mga nilalang na iyon. Carlo, lumapit ka rito, iho. May ilalahad lang ako sa'yo, madali ka. Pumunta ka sa bahay ko kanina, hindi ba? At hinahanap mo ako kanina, gayon din ang mga kasamahan ko. Tama ba? Opo, tama po kayo, Manong Piping. Pero wala naman po akong inabutan roon kanina. Saan po ba kayo nanggaling at nawala kayong lahat? Subalit imbis na sagutin ako ni Manong Piping, nagpalinga-linga lamang ito sa paligid. At nang masiguro nitong wala ng tao sa paligid ng gabing iyon, kaagad naman akong inakbayan nito at dinala sa ilalim sa silong ng kanyang pamamahay. Maya-maya pa inalis nito ang jamming nakatambak roon at bumungad sa aking mga mata ang tila isang sekretong tunnel. Ayon kay Manong Piping, ilang dekada niyang ginawa ang tunnel na iyon para sa mga aswang na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kung kaya naman nang marating namin ang ilalim ng tunnel na iyon, dito bumungad sa akin ang mga kalansay ng tao. Gayon din ang mga panggapos na gawa sa bakal na kung susuriin kong mabuti, masasabi ko sa aking sarili na matanda pa ang bakal na iyon kaysa sa akin. Tapatan ding sinabi ni Manong Piping sa akin na ang mga kalansay na aking nakikita roon ay bahagi lang ng kanyang kalupitan. Lalong-lalo na sa mga aswang na sumubok sa kanyang kakayahan bilang hanagob. Iyang mga kalansay na nakikita mo, Carlo, ay bahagi lang ng aking malakas na kapangyarihan. Sa katunayan, ng iba sa mga iyan ay pinuno ng iba't ibang pangkat ng mga aswang. Pasikreto kong ipinadudukot ang pinuno ng mga aswang na iyon sa aking mga disipulo para pahirapan, patayin, at ipamukha sa mga ito kung sino sa amin ang mas makapangyarihan at karapat-dapat na katakutan ng mga aswang. Pero Carlo, kahit ganito ako kalupit sa mga aswang, nakita mo naman kung paano nila ako igalang at kinatatakutan sa baryo natin. Isipin mo simulat sa Paul na magkaisip ka sa baryong ito. Wala ni isang aswang ang nagtangkang magasik ng lagim sa baryo natin. Kung kaya naman nakuha ko ang respeto ng mga albularyo, antingero at talisman. Noong gabi ring iyon ay harapang inilihad ng matandang hanagop na ang ginawa nilang pagpupulong ng kanyang mga disipulo ay para paghandaan ang pangkat ng mga alok. Pati ang mga aswang na balbal at kagkag na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Manong Piping ay nakikiisa rito upang mapanatili lang ang kaayusan sa mga baryo. Sa nakalipas na magdamag, tapatan ko ring sinabi kay Manong Piping na ililihim ko sa mga tao ang aking mga nasilayan noong gabing iyon. Sa puntong iyon ay tumangulang naman ang matandang hanagob habang tinatapik ako sa balikat sabay himas sa ulo ko. Kinaumagahan sa pagsibol ng bagong umaga.
Maaga akong pinagising ni Manong Peping sa Tatay Simon at ipinagpaalam rito. Pumayag naman noon ang aking ama dahil malaki ang tiwala nito sa matandang hanagob. Magandang umaga po, Manong Peping. Sino po ba ang pakay natin? Simon, ayos lang ba sa iyo kung isasama ko ang anak mo sa kabilang baryo? Alam mo kasi hinahasa ako si Carlo para maging manunugis ng mga aswang at darating ang araw na kapag kailangan ko na magpahinga bibigyan ko ito ng isang bertud na magagamit niya sa hinaharap. Wala naman pong problema sa akin ang mga bagay na iyon, Manong Peping. Basta bukal sa puso ng aking anak ang mga bagay na gusto nitong tahakin sa buhay. Malaki po ang tiwala ko sa inyo bilang maestro ni Carlo. At sa tingin ko hindi naman po ninyo ipapahamak ang aking anak. Isa pa, kaibigan rin kayo ng aking ama. Maya-maya pa sa paglabas ko ng pamamahay, sinabihan ako ng aking ama na palaging makikinig kay Manong Peping. Pag-aralan ko rin daw mabuti ang pagiging manunugis at kung anumang bagay ang matututunan ko rito ay huwag na huwag ko daw ipagyayabang sa mga tao. Tumangulang naman ako bilang pagsang-ayon sa mga habili ng aking ama. Kung kaya naman ang binagtas namin ni Manong Peping ang daan papunta sa baryong pakay namin. Isang lumang kubo ang aming pinuntahan at bumungad sa amin ng isang matandang gusgusin. Napakabaho ng matandang iyon na animoy hindi naligo ng 2 linggo. Gula-gulanit din ang damit nito na amoy amag na. Hindi ko maintindihan sa aking pangamoy. Pero nang makita nito ang aking kasama, laking gulat ko naman nang bigla itong lumuhod at humalik sa lupa habang nagsasabi ng, Magandang umaga po, Kapeping. Ano po bang maipaglilingkod ng isang balbal na gaya ko sa kinatatakutan ng mga aswang? Tumayo ka riyan, Lucas, at tumitig ka sa aking mga mata. Tumayo ka, sabi. Pasensya na po kayo, Panginoon. Pero wala pong karapatan ng isang balbal na kumakain ng bangkay na tumitig sa mata ng isang mataas na uri ng aswang na hanagob. Huwag kang mag-alala, Lucas. Hindi ako naririto para patayin ka. Ang kailangan ko ay ang impormasyon kung sino ang pinuno ng mga mangalok na nakatakdang manalasa sa baryong nasasakupan ko. Iyon po ba, Kapeping? Pinamumunuan po ang pangkat na iyon ni Saya. Hindi lang mga bangkay sa sementeryo ang kanilang binabarubal. Kung hindi ang bagong bangkay rin na nakaburol ay inaagaw ng mga ito sa mga kamag-anak ng yumao. May mga pagkakataon din na kapag walang makuhang bangkay ang mga ito, buhay ng tao ang ginagawa nilang pamatid gutom. Papatay nila ang isang tao at ililibig ng 3 araw, tsaka huhukayin matapos ang 3 araw nito sa lupa. Mas sariwang karne para sa mga mangalok ang bangkay ng bagong ahon sa hukay. Dahil sa mga inilahad ng matandang balbal, nilisan namin ang pamamahay nito ng mahinahon. Habang papalayo kami sa bahay ng matandang iyon, nanatili lang naman itong nakayuko. Isang indikasyon na mataas ang pagrespeto nito kay Manong Peping. Sa pagdaan pa ng mga araw, may paisa-isang nagpaparating kay Manong Peping kung nasaan na ang pangkat ni Saya. May nagsabi rin sa matanda naming kapitbahay na may 2 nakaburol na bangkay sa kabilang baryo. Ang baryong tinutukoy ng mga ito ay ang baryo kung saan ko unang nakita ang pagiging hanagob ni Manong Peping. Kung kaya naman sa pagpunta namin roon sa lamay, matapos tumalikod ang araw sa kalupaan, 5 kalalakihan ang bigla na lang sumulpot kung saan at nakilamay habang pinagmamasdan ng mga ito ang galaw ng mga tao. Noong una'y inakala kong kamag-anak ang mga ito nang namatay. Subalit nagkamali ako dahil ang mga nilalang na iyon pala ay ang aming pakay ni Manong Peping. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakita kong bumubuka-buka ang bibig ng isa sa mga ito at naglabas ng isang botelya na hindi ko alam kung ano ang nilalaman. Sa pag-alingasaw ng nilalaman ng botelyang iyon, napansin ko sa aking sarili na tila nakasubasob na sa lamesa ang mga naglalamay na tao. Maya-maya pa bigla namang lumapit si Manong Peping sa akin at naglabas sa kanyang bulsa ng isang dahon sabay sabi ng, Carlo, huwag kang matutulog. Ito, nguyain mo ang dahon ng egera ngayon na.
para hindi ka pangibabawan ng orasyon at antok. Dahil ang mga demonyong ito ay nagpasingaw ng pampatulog para nakawin ang nakaburol na bangkay. Maya-maya pa nakita kong nanlisik ang mga mata ng mga mangalok at inilabas sa kabaong ang bangkay. Kung kaya naman umalma si Manong Piping sabay sinigwa ng mga ito. Talaga namang sandamakmak kayong mga inotel. Akala ba ninyo tatalab sa akin ng pabango ninyong gawa sa langis ng tao? Wala na kayong galang sa mga taong yumao. Pinagsasamantalaan nyo pa. Kung ako sa inyo, ibalik ninyo ang bangkay na yan. Kung ayaw ninyong kayo ang ilagay ko sa kabaong. Ano? Ayaw ninyong ibalik ang bangkay na yan? O kailangan ko pa yatang gumamit ng dahas para ipakita sa inyo kung sino ang kinakalaban ninyo? Sa pangalawang pagkakataon, nakita ko na naman ang pagiging halimaw na hanagob ni Manong Peping. Pero mas malala ito sa una dahil halos magliyab ang mga simbolo nito sa muka, pagapang sa kanyang leeg, dibdib, braso at binti. Nang masaksiyan ito ng mga aswang na mangalok, dali-daling ibinalik ng mga ito ang tatangayin sana nilang bangkay. Sabay lood ng dalawa sa mga ito, sabay halik sa lupa. Pero ang tatlo ay walang takot na sumubok sa kakayahan ni Manong Peping. Subalit gaya ng aking inaasahan, naagna sa mga ito sa titig lang ng matandang hanagop sa paghawak sa pagmumukha ng mga ito. Ang dalawa namang nakaluhod ng gabing iyon ay nakuha pang makiusap kay Manong Piping habang nanginginig sa takot. Oh, parang awa na po ninyo, Panginoon. Hindi po namin alam na sakop ng kapangyarihan ninyo ang baryong ito. Yan ang mahirap sa mga demonyong gaya ninyong mga mangalok. Hindi ninyo inaalam ang mga bagay-bagay tungkol sa isang lugar at kung sino ang mga nananahan dito. Isipin ninyo pinatay ko ang tatlo sa inyong mga kasamahan. Tapos hihilingin ninyo sa akin na buhayin ko kayo. Pasensya na kayo pero hindi ako bumubuhay ng kaaway. At piling nilalang lang ang nakakakita ng itsura kong ito bilang hanagop. Hindi naglaon ay pinatay rin ito ng matandang hanagob. At tapatan ding sinabi nito sa akin na sa mundo na gusto kong tahakin, marapat lang daw na bato ang puso ko at bakal ang aking dibdib. Dagdag pa ni Manong Peping na sa mundong ginagalawan ko, talo ang mga mahihina na dinadaig ng mga abusado at mapagsamantalang mapaaswang man o tao. Napagtanto ko rin sa aking sarili na kaya pala sa tuwing may ginaganap na pagpupulong sa ilalim ng pamamahay ni Manong Peping, ay nananatili ito sa wangis ng isang tao. Dahil batid ng mga disipulo nito na kung ipapakita niya ang wangis ng isang hanagob, 100% manginginig sa takot ang mga ito. Pero alam niyo ba sa paglipas ng panahon, ibinigay sa akin ni Manong Peping ang ipinangako nitong bertud sa anyo ng isang bato na makailang beses ko rin nasubukan sa pagpapaamo ng mga aswang at tao. Gayunpaman nang dahil sa bertud na aking tinatangan, ay nakuha ko ang respeto at paggalang ng mga aswang at albularyo. Ramdam ko din sa aking sarili ang pagdoble ng aking espiritual at pisikal na lakas na higit pang doble kaysa sa mga antingero at talisman. Magpas hanggang ngayon, Kuya Proy, ginagamit ko ang pamana ni Manong Peping na bertud at ginagamit ko rin ang magagandang bagay na itinuro sa akin ng aking maestro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa iyo, Kuya Proy. Isa ako sa masugid na tagapakinig sa inyong channel. Naaaliw po kasi akong makinig sa mga kwentong ibinabahagi ng inyong mga sender. Ako pala si Gilbert, nakatira dito sa lalawigan ng Samar. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa aking abuelo. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 60. Ayon kay Lolo Mario, binata pa lamang siya ng mga panahong ito. Abalang-abala siya sa paggagapas ng palay ng araw na iyon kasama ang kapatid niyang si Emilio na nasa edad 15 taon pa lamang. Habang abala umano siya sa pagtatrabaho sa katanghaliang tapat, ay tinawag siya ng kapatid niya at inaya na siya nitong umahon muna sa palayan para kumain. Sumunod naman siya ritong umahon sa palayan at naglakad na sa tabi ng pilapil papunta sa puno ng bayabas.
Doon sila sisilong para mananghalian. Nang makarating na sila sa pagsisilungang puno, ay inilabas na ng kapatid niya ang baunan. Tinanong niya ito kung ano ang ulam nila. Sumagot naman ang kanyang kapatid na tuyong inihaw lamang daw ang kanilang ulam. Yun lang kasi ang nakayanan ng kanilang inambilin. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kalakbay. Nang mga panahong iyon ay sobrang hirap daw ng buhay nila. Kumbaga isang kahig isang tuka lamang sila. May sakit kasi ang ama niya at nakaratay na sa higaan. Kaya naman ay hindi na ito makakapaghanap buhay. At dahil sa siya ang panganay ay siya ang nagpupursiging magtrabaho para may makain sila sa pang-araw-araw. Ang nanay niya ay hindi naman pwedeng palagi magtrabaho dahil ito ang nag-aasikaso sa kanilang amang may sakit. Kaya't ang ginagawa na lamang nito ay sumasideline sa pagiging labandera. Napabuntong hininga na lamang siya nang makita niya ang ulam. Halos araw-araw na lamang kasi ay ganun ang ulam nila. Pakiwari niya ay para magkakasakit siya sa kidney kung magtatagal pang palaging ganun ang ulam nila. Emilio, mamaya samahan mo akong manghuli ng isda sa ilog para maiba naman ang ulam natin. Mais na bigas na nga lang ang pagkain natin. Pinarisan pa ng tuyong inihaw. Wika ni Mario sa kanyang kapatid. Tumango naman ang kapatid niya at nagwikang sana lang hindi sila gaanong mapagod mamaya para may lakas pa sila na manghuli ng uulamin sa ilog. Napabuntong hininga naman siya at napasambit na lamang sa sarili na bakit ang hirap ng buhay na dinaranas nila. Sige po Kuya Mario, kumain na po muna tayo para makapagpahinga ng panandalian kahit papano. Wika pa ng kapatid niya. Makaraan lamang ang mahigit kalahating oras ay bumalik na sila sa paggagapas ng palay. Minadali na niya ang pagtatrabaho para kaunti na lang ang babalikan nila kinabukasan. Habang abala nga siya sa ginagawa, ay may nasipat siyang kakaibang bunga ng palay. At nag-iisang bunga lamang iyon na malapit lamang sa pinagputulan niya. Maging ang puno niyon ay kakaiba't kinapitan ng napakaraming linta. Ayon pa kay Lolo Mario, noong tinititigan niya ang nag-iisang bunga ng palay, ay mas malaki iyon ng bahagya kumpara sa ordinaryong palay at parang kumikinang ng bahagya. Ang puno naman noon ay nag-iisa lang rin at may katabaan. Di gaya ng ibang mga punong nag-uumpukan. Dahil nga sa kakaiba iyon, kung kaya't nagkaroon ng kuryosidad sa isipan ni Lolo Mario, kaya namang kinuha niya iyon. Pagkahawak niya ng palay ay nakaramdam siya ng kakaiba at namangha siya sa kadahilan ng matigas iyon na parang bato. Palay ba talaga to o ano? Tanong ni Mario sa kanyang isipan. Pero parang hindi eh. Sambit niya. Dahil sa naisip niyang may gagawin pa siyang trabaho, kaya't nagpunit na lamang siya sa laylayan ng damit na suot niyang kulay pula. Tapos ay binalot ang bagay na nakuha at isiniksik sa bulsa. Nang matapos niyang gawin iyon, ay nagpatuloy na siya sa ginagawang trabaho. Kinahaponan, pasado 5:00 na sila umuwing magkapatid. Habang naglalakad sila pauwi ay naalala niya ang palay na nakuha niya kanina. Kinapa niya iyon sa bulsa para suriin kung anong klaseng palay nga ba iyon. Naisip niya kasing kakaiba ang binhi noon at baka nahalo lamang sa mga binhi ng palay. Noon nang tignan niya iyon ay ganun na lamang ang pagtataka niya mga kalakbay. Gawa ng tandang-tanda niya na noong ibinalot niya iyon ay palay pa lang. Pero bakit nang tignan niya uli ito ay bigas na. Subalit ang ipinagkaiba lang ay matigas iyon na parang bato. Hinahawakan niya pa iyon at tinitigang maigi. Baka kasi namamalikmata lamang siya. Kinurap-kurap niya ang mga mata pero ganun pa rin. Hindi pa rin nagbago ang nakikita niya. Hoy Kuya Mario, anong tinititigan mo dyan? Nagulat siya nang magsalita ang kapatid niyang si Emilio. Saglit naman siyang lumingon. Mabilis na ibinalot niya uli sa telang pula ang kakaibang bagay na hawak niya at nagmadali nang isinilid sa may bulsa. Kuya, bakit po huminto ka? Anong tinitignan mo? Tanong muli ni Emilio. Ha? Wala. Tara na, dalian na natin maglakad para makarating na tayo kaagad sa bahay.
Tugon niya at nagpatiuna ng maglakad. Hindi naman na muling nag-usisa ang kapatid niya at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagkarating nila sa bahay ay naabutan niyang nagluluto ang kanilang ina. Nagmano muna sila ng kapatid niya sa kanilang ina bago pumunta sa poso para maglinis ng katawan. Nang matapos na siyang maglinis ng katawan ay nagpalit na siya ng damit. Tapos ay inilagay niya sa posporong walang laman ang nakuha niya kanina sa may palayan. Saka naman inipit niya iyon sa damitan. Naisip niya kasing itanong kay Tata Pilo ang tungkol sa bagay na nakuha niya kapag papunta siya sa bahay nito. Matapos nga niyang mailagay iyon sa damitan, ay lumabas na siya ng silid. Pagkatapos ay nilapitan ng kanyang ina at nagwika siya na ang magpapatuloy sa pagluluto. Sinabi naman ng kanyang ina magpahinga na lamang siya dahil paniguradong pagod ito. Nay, ako na po. Alam ko pong pagod din kayo. Magpahinga na po kayo. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakapagluto na po ako. Wika niya sa kanyang ina. Lingid sa isip ni Lolo Mario noon kalakbay na iyong bagay palang nakuha niya ay siyang magbibigay sa kanya ng kakaibang lakas ng pangangatawan at swerte sa buhay. Kinagabihan, hindi na natuloy pa ang plano sana ni Lolo na manguha ng isda sa ilog. Gawa ng biglang umulan ng malakas. Kaya nagpahinga na lamang siya. Habang nasa kalagitnaan na siya ng pagkakatulog, nagising na lamang siya nang biglang makarinig ng boses lalaki sa labas ng bintanang malapit sa kinahihigaan niya at tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi na niya sana papansinin ang taong tumatawag sa kanya. Kaya lang ay nakaramdam siya ng panlalamig sa katawan at para bang may nag-uudyok sa kanyang lumabas ng bahay para puntahan ang kung sino man ang tumatawag sa kanya. Mario, lumabas ka riyan at mag-usap tayo. Wika pa sa mabagsik na boses ng nasa labas ng bahay. Sino ba kasi ang istorbong tumatawag sa akin? Gabing-gabi na nang iistorbo pa. Kainis naman. Naiinis niyang sambit at nagmadali ng bumangon. Pagkatapos ay marahan siyang naglakad palabas ng bahay. Nang makalabas si Lolo Mario, ay may naaninagan siyang lalaki sa tingin niya ay kaedaran lang niya. May kahabaan ng buhok ng lalaki at may hawak na sibat na kumikinang. Dahil sa natatamaan iyon ng liwanag ng buwan, muling tinawag nito ang pangalan niya at ikinumpas ang kamay. Indikasyong pinapalapit nito si Lolo Mario. Sino ka? Anong kailangan mo at bakit mo ko tinatawag? Tanong ni Lolo Mario sa lalaki. Hindi naman sumagot yung lalaki. Bagkos ay muli iyong sumenyas at naglakad papunta sa likuran ng kanilang bahay. Kahit na kinakabahan si Lolo Mario, ay nilakasan niya ang loob at marahang sumunod sa lalaking may bitbit na sibat. Teka, saan ka pupunta? Tanong niyang muli rito habang nakasunod pa rin sa paglalakad. Noong nasa likuran na sila ng bahay malapit sa masukal na talahiban, ay huminto na sa paglalakad ang lalaki. Huminto na rin si Lolo Mario sa pagsunod dito. Umarap naman ang matipunong lalaki sa kanya at nagpakilala itong Isaac ang pangalan. At kaya ito naroroon ay nais lamang nitong ipaalam kay Lolo Mario ang tungkol sa nakuha niyang mutya ng bigas. Mutya ng bigas? Anong mutya ng bigas ang pinagsasasabi mo? Nagugulo ang tanong niya sa lalaki. Sa matipunong boses naman ay ipinaliwanag nito ang tungkol sa sinasabi nitong mutya ng bigas. At ayon pa nga dito, ay ang matigas na bagay na nakuha niya sa palayan ay isa iyong mutya ng bigas at ipinagkaloob iyon sa kanya ng kalikasan dahil nakitaan siya ng kagandahang kalooban. Magagamit niya lamang iyon sa kabutiang pamamaraan. Subalit kapag ginamit niya sa masama ang mutyang ipinagkaloob nito sa kanya, ay mawawalan iyon ng bisa at lahat ng mga maipupundar niya ay unti-unting mawawala na parang bula. Palagi niya lamang iyong dalhin kahit saan man siya magpunta. Sana lang ay gamitin mo sa kabutihan ang ipinagkaloob sa iyo at huwag na huwag mong ipapakita sa iba at ipagkakatiwala. Dahil hanggat hawak mo ang mutyang iyan, ay maraming mga masasamang tao ang magtatangkang agawin sa iyo ang mutya. Nawa ay pakaingatan mo ang ipinagkaloob ng kalikasan. Mahabang wika ni Isaac. Sinabi rin ito kay Lolo Mario na anuman ang gusto niya sa buhay ay matutupad iyon. Ngunit mag-iingat lamang siya sa mga nanaisin niya at huwag maging sakim sa kapwa
Matapos sabihin iyon ay unti-unting lumiwanag ang aura nito at dahan-dahan iyon naglalaho sa kanyang harapan. Teka lang, sasandali. Hindi na natapos ni Lolo ang sasabihin niya. Gawa nang nawala ng tuluyan ng lalaking si Isaac na para bang multo. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili kung totoo ba ang nakita niya kanina o multo. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata at ipinilig ang leeg para makasigurado kung tama nga ba ang nakita niya kanina. Isang tapik naman sa balikat ni Lolo ang nagpabalik sa diwa niya at nung lingunin niya kung sino ang tumapik ay nakita niya ang kanyang ina iyon. Sa pagtatakang boses ay tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya sa likuran ng bahay. Bakit 10 oras na ng gabi ay naroroon siya? Kaya naman hindi malaman ni Lolo Mario kung ano ang sasabihin niya sa kanyang inang nagtatakang nakatingin sa kanya. Dahil malamang sa malamang ay hindi naman maniniwala ang kanyang ina kung sasabihin niya rito ang tungkol sa nakita niya. Bago pa man siya makapagsalita ay sinabihan siya nitong mukhang nananaginip na naman siya at naglalakad ng tulog. Sumunod na raw siya rito sa loob ng bahay at ikakandado na nito ang pintuan. Kakamot-kamot sa ulo na lamang si Lolo Mario habang nakasunod maglakad sa kanyang ina. Nang makapasok na nga sila sa loob ng bahay, ay dumiretso na siya sa loob ng kanyang silid habang iniisip kung totoo ba iyong nakita niya o imahinasyon lamang. Nang gabing iyon ay hindi siya makatulog pagkat inumaga na siya sa kakaisip kung ano ba talaga ang nangyari. Totoo ba ang nakita niya at ang mutyang sinasabi noong Isaac? Kinaumagahan, pagkabangon ni Lolo Mario ay kaagad niyang kinuha ang sinasabi noong Isaac na mutya ng bigas. Sinunod niya ang sinabi nitong huwag ihiwalay sa katawan niya. Kaya ang ginawa ni Lolo ay tinalian niya ang telang pula na nakabalot sa mutya ng bigas at ginawang habak. Bahala na kung totoo man o hindi ang sinasabi noong lalaki. Wala namang mawawala kung susubukan ko eh. Sambit ni Lolo Mario sa kanyang sarili. Kung hindi niyo po na itatanong mga kalakbay, hindi lingid sa kaalaman ni Lolo Mario ang tungkol sa mga mutya. Dahil may kaibigan siyang sabungerong manggagamot sa kanilang baryo at may mga nakikita siyang anting-anting na suot nito at iba pang pangontra sa mga aswang na naroroon sa loob ng bahay nito. Paminsan-minsan rin ay humihiling siya sa manggagamot na turuan siyang manggamot kahit na sa simpleng pamamaraan lamang. Dahil bata pa lang ay pangarap niya na talagang manggamot gawa ng sakitin ng kanyang ama. Dahil sa malapit ang loob ng matanda sa kanya ay hindi ito nag-atubiling turuan siya manggamot at kung minsan pa nga ay isinasama siya nito kapag naghahanap ng mga halamang gamot. Mahilig din siyang makipagkwentuhan sa matandang manggagamot na si Tata Pilo pagdating sa mga kakaibang pangyayari. Gaya na lamang ng mga aswang, engkanto at kung ano-ano pang mga nakasagupa umano ng matanda. Kaya gustong-gusto niya ring tumambay sa bahay ng manggagamot. Sa kadahilanang kapag may nagpapagamot dito at nagbibigay ng mga pagkain, kamote at mga gulay, ay hinahatian siya nito. Mag-isa lang kasing namumuhay si Tata Pilo, kaya't siya ang palaging nasa bahay nito at nangungulit sa matanda kapag walang pasyenteng ginagamot. Lumipas sa mga araw ay nakakapansin na siya ng kakaibang pangyayari at pagbabago sa kanilang buhay. Napansin niya kasing sunod-sunod ang swerteng dumarating sa kanilang pamilya. Gawa nang dumating ang tiyahin niyang galing ibang bansa at binigyan ng kanyang ina ng perang panimula ng negosyo. May mga pasalubong rin iyon at bago umalis ang tiyahin niya sa kanilang bahay, ay nag-iwan pa ito ng malaki-laking halagang pamalengke nila at pambili ng mga bagong damit. Sumunod naman ay isinama siya ni Tatang Pilo sa sabungan para magsabong. Pumusta siya sa manok na matanda at sunod-sunod iyong nanalo. Kaya't nakapag-uwi siya ng malaki-laking halaga. Nakakabili na sila ng gamot para sa tatay niya at unti-unti nang lumalago ang negosyong maliit na tindahan ng kanyang ina. Kapag wala naman siyang trabaho o hindi siya sumasama kay Tata Pilo, ay siya ang nagbabantay ng tindahan nila. At kapag siya ang nagbabantay ng tindahan mga kalakbay, ay sunod-sunod ang mga namimili na para bang kasing bango niya ang langka kung dumugi ng mga mamimili. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina kapag siya ang nagbabantay. Dahil bago pa man sumapit ang hapon, ay halos maubos niya ng ibenta ang nakalatag na panindang kakanin, karne at gulay ng kanyang ina
sa maliit nitong tindahan na nakapwesto sa bungad ng kalsada. Hanggang sa unti-unti na silang nakapagpundar ng bahay at nakabili na rin sila ng mga kagamitan at pagkain ni minsan ay hindi pa nila natitikman noon. Gawa ng wala silang pambili sapagkat kulang na kulang palagi ang perang kinikita nila. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nadadagdagan ang kanilang negosyo at nagkaroon na rin sila ng mga trabahante sa babuyan at manukan. Kung dati ni pambili ng 1 pirasong gamot ay wala silang pambili, ngayon naman ay hindi lamang 1 pirasong gamot ang kaya nilang bilhin, kundi na ipagamot pa nila sa mamahaling pagamutan ang kanyang ama. Isang araw, habang nakatambay siya sa bahay ng sabongerong manggagamot, ay may isang matandang lalaking uugod-ugod ang dumating sa bahay nito. Nakita niyang nag-iisa lamang ang matanda at hinahanap si Tata Pilo. Kasalukuyang nasa likuran ng bahay si Tata Pilo, gawa ng kukunin nito ang manok na panabong para ipakita sa kanya at ipahipo bago nila dadalhin sa sabungan. Araw kasi ng linggo iyon at inaya na naman siya ng matandang samahan niya itong magsabong sa kabilang baryo. Kapag kasi kasama siya ng matanda at hahawakan niya ang manok bago ilaban, ay palagi itong nananalo. Nang makalapit na ang matanda sa bahay ni Tata Pilo, ay tinanong niya ito kung ano ang kailangan nito. Sinabi naman ng matandang masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niya magpagamot. Magandang umaga. Naandyan ba si Pilo? Tanong ng matanda kay Lolo Mario. Opo, sandali lang po at tatawagin ko lang. Wika niya sa matanda at pinaupo niya muna ang matanda sa balkonahe bago iniwan. Kaagad niya na ngang pinuntahan ang manggagamot sa likuran ng bahay. Nang makita naman siya ng matanda, ay tinanong siya nito kung bakit naandon siya. Tatang Pilo, may naghahanap po kasi sa inyo. Magpapagamot daw. Anya pa sa manggagamot. Napalatak naman ng matanda at nagwikang. Ano ba naman yan? Mukhang mauun siya may ang lakad natin ngayon, Mario. Malamang nga po, Tata Pilo. Maiksing tugon niya at sumunod na sa matandang maglakad papunta sa harapan ng bahay. Nga pala mga kalakbay, maisingit ko lang dito sa kwento. Kahit hindi sinabi ni Lolo Mario sa manggagamot ang tungkol sa mutyang hawak niya, ay nalaman iyon ng matanda. Dahil sa napakalakas umano ng presensyang hawak niya at nasisilaw ang matanda at parang may kung sino ang nag-uutos ditong kunin sa kanya ang mutyang hawak niya. Kaya naman nagsuwestiyon ang matandang ibaon na lamang sa katawan niya ang mutya. Nang sa gayon ay walang sino man ang makakakuha nito. Noong unay nag-alangan pa si Lolo sa suwestiyon ng manggagamot. Pero noong minsang kamuntika na siyang makasagupa ng aswang sa palayan, noong ginabi siya ng uwi ay doon na siya nagdesisyon na sundin ang sinabi ng manggagamot. Simula nga nang maibaon na ng manggagamot ang mutya sa katawan niya, ay doon na siya tinuruan itong manggamot gamit ang mga orasyon. Isinasabak na siya sa gamutan kapag wala silang pupuntahan sabong. Dati-rati ay sa mga simpleng panggagamot lamang ang itinuturo sa kanya. Habang naglalakad nga sila ay sinabi sa kanya ni Tata Pilo na siya na umano ang gumamot sa matanda dahil medyo masama raw ang pakiramdam nito. Tata Pilo, alam ko na po kung bakit biglang sumama ang pakiramdam mo. Hindi kasi tayo matutuloy sa sabungan, kaya bigla na lang sumama ang pakiramdam mo. Pabiro pa niyang wika sa matanda. Abay, lokong bata ire ano. Kagabi pa talaga masama ang pakiramdam ko. Kaya nga inaya kitang pumunta sa sabungan. Baka sakaling mawala ang sakit ko. Tatawa-tawang wika pa ng manggagamot. Pero kasi po Tata Pilo, pag-aalang ang wika ni Lolo Mario sa matanda. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kalakbay, unang tingin niya pa lang sa matanda kanina ay alam niya nang may kakaiba dito at alam niyang mahihirapan siyang gamutin iyon kung sakasakali man. Kaya naman sinabi niya ang dahilan sa manggagamot at nag-aalangan siya kung susunod ba siya sa utos ng manggagamot o hindi. Pero tinawanan lamang siya ni Tata Pilo nang malaman nito ang dahilan kung bakit parang nag-aalangan siya. Ano ka mo? Na kung bata ka, kung hindi mo lang alam, mas malakas ang gabay mo kaysa sa akin. Kaya't alam kong kayang-kaya mo iyong gamutin. Wika pa sa kanya ng manggagamot. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa man nakikita ni Tata Pilo ang matandang gagamutin, ay alam na nito kung ano ang dinadalang problema ng matanda
Nang naroroon na sila sa balkonahe at kaharap na nila ang matandang magpapagamot, ay wala na nga siyang nagawa pa kundi sundin ang utos ng manggagamot. Pero batid ni Lolo Mario na mahihirapan siyang gamutin ng matanda. Dahil sa pakiwari niya ay naipasa na ang ibinaon ng aswang sa sikmura ng matanda. Nakisuyo siya kay Tata Pilo na tulungan siyang ihiga ang matanda sa higaan para maumpisa niya ng gamutin ito. Habang ginagamot ni Lolo ang matanda, ay naririnig niyang nagkikiskisa ng mga ngipin nito na tila ba nang gigigil. At anumang oras ay nais na siya nitong sakmalin. Nangingitim na rin ang gilid ng mga mata at nangangapal na ang mga kilay ng matanda. Bumubulong siya habang nag-uusal ng orasyong panali sa katawan ng matanda. Pagkatapos ay iniihip niya iyon. Matapos niya yung gawin ay kinuha niya ang mga gamit ni Tata Pilo na nasa maliit na mesa. Tapos ay sinimulan na ni Lolo ang magpausok gamit ang insenso at iba't ibang mga tuyong halamang dahon kasabay ng balahibo ng manok. Noong umusok na iyon, ay saka pa lamang niya itinapat sa pasyente ang usok ng mga pinagalo-halong halaman at balahibo ng manok. Nagsisisigaw at pilit na nagwala ang pasyente sa higaan dahil sa amoy mabantot na usok na nagmumula sa mga pinagsama-samang mga halaman. Ayon pa sa kwento ni Lolo Mario mga kalakbay, saksing buhay siya nang masilayan niya ang pamumula ng mga mata ng matanda na animoy bilas ang isda at panay labas ang dila, tapos pinapatunog ang mga ngipin habang walang tigil ang pagtulo ng malalapot at napakabahong laway. Yun ang kauna-unahan niyang maggamot ng taong nayanggaw. Tinutubuan na rin ito ng mga maliliit na hibla ng balahibo sa mukha. Dahil sa mga nakita ni Lolo Mario, ay hindi niya na pinatagal pa ang gamutan. Habang ginagamot niya ang matanda, ay naririnig niya ang boses ni Isaac na bumubulong sa isipan. Sinasabi nito kung ano ang mga dapat niyang gawin. Agad naman siya nag-usal para mahuli ang aswang na may kagagawan sa matanda. Ngunit sadyang napakailap ng aswang, kung kaya't isa lang ang kanyang naisip na solusyon. Total ayaw mo naman magpahuli. Pues bibigyan kita ng napakatinding leksyon, aswang. Alam kong nandito ka lang sa paligid at pinagmamasdan ng mga ginagawa ko. Aniya pa't kinakausap ang sarili. Walang pag-aalinlang ang ikinumpas ni Lolo ang kanyang daliri sa hangin. Ilang sandali pa, ay bigla na lamang may nagsisisigaw na nilalang na nasa labas ng bakuran ng bahay ni Tata Pilo. Kaya napatingin si Lolo sa may labas. May bahid ng ngiti sa mga labi ni Lolo Mario nang makita niya ang lalaking nangingisay sa labas ng bakuran. Parang nababaliw na ang lalaki habang nangingisay sa lupa at nagmamakaawang itigil na niya ang ginagawang pagpapahirap dito. Pakiusap, itigil mo na ang ginagawa mo na pagpaparos sa akin. Hindi ko na kaya. Huwag mo akong patayin. Patawarin mo ko. Nakikiusap ako, parang awa mo na. Itigil mo na yan. Sigaw ng lalaki sa garalgal na boses habang nangingisay ito sa lupa na animoy bulating nilagyan ng asin at bula. Itigil? Naririnig mo ba ang sinabi mo? Bakit? Naawa ka ba sa taong ito? Ang tanda-tanda na hindi mo pa pinalagpas na animal ka? Nanggigigil na wika ni Lolo sa lalaki. Sa garalgal na boses ay sinabi ng lalaking matindi ang kasalanan sa kanya ng matanda, kaya niya nagawa yon. Tinanong naman ito ni Lolo Mario kung ano ang kasalanan ng matanda at kung bakit ginawa nito ang pagyayanggaw. Sa nahihirapan at pautal-utal ay sinabi ng lalaking grabe umano kung murahin siya ng matanda. Dahil lamang sa nasagi niya ito at sumalampak sa lupa ay kung ano-ano na ang natatanggap niya na masasakit na binibitawang salita. Dahil lang doon nagawa mo yun? Dahil lamang sa pagbibitiw ng mga masasakit na salita ng matanda? Paasik na tanong ni Lolo sa lalaki. Hindi lang yun. Gusto niya rin kaming palayasin ng pamilya ko sa tinitira namin. Dahil pinagbibintangan niya ako ang naging dahilan sa sunod-sunod na pagkakasakit ng mga taong naninirahan sa baryo namin. Kaya nararapat lang diyan na mahawaan nang sa ganun ay mapunta sa kanya ang sisi ng mga kababaryo. Abay, napakagaling talaga ng plano mo, ano? Wes hindi na kita pagbibigyan ngayon dahil pinapakita mo lang sa akin ang kasamaan ng budhi mo. Gigil na wika ni Lolo sa lalaki at muli na naman siya nag-usal at iniihip sa hangin.
Ilang sandali pa ay saksing buhay ang mga taong nakikiusyoso sa labas ng bakuran ni Tata Pilo. Narinig kasi nila ang malakas na pagsigaw ng lalaki, kung kaya't naglabasan sila at doon nga ay napanood nila ang kaganapan. At kitang-kita nila kung paano manigas at mabawian ng buhay ang lalaking nangingisay. Ang ipinagtataka ng mga tao, walang humawak o gumalaw man lang sa lalaki, kaya papaano ito namatay. Matapos ang mga kaganapang iyon, ay walang ano-anong bigla na lang sumuka ng kulay berdeng likido ang matanda. Kaya mabilis niyang pinaupo ang matanda at tinapik-tapik ng bahagya ang likurang bahagi. Pagkatapik ni Lolo Mario ay bigla na lamang bumulwak ng suka ang matanda. Hanggang sa mailabas nito ang isang kulay itim na hayop na kasinlaki lamang ng sisiw. May balahibo na ang hayop at may pakpak na rin. Patay na nang bumagsak ito sa sahig kaya pinulot kaagad ni Tata Pilo iyon at ibinalot sa itim na tela. Tapos ay may inusal ang manggagamot at iniihip sa itim na tela na para bang sinelyuhan niya iyon. Nang sa gayon ay hindi nang mabubuhay muli ang hayop at wala nang susunod pang magiging biktima. Labis-labis naman ang pasasalamat ng matanda sa kanya dahil sa ang buong akala nito ay mapapadali nitong makita si San Pedro. Dahil sa kagagawan ng lalaking bantog na aswang sa baryong tinitira nito. Biniro naman ito ni Lolo Mario at nagwikang mabuti sana kung si San Pedro ang makikita nito kapag sumakabilang buhay na. Paano na lang kung iba? Kaya naman natawa na lamang ang matanda at muling nagpasalamat kay Lolo Mario. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat.